panawagan ko po sana ay wag natin pigilan si Sec Vince na sabihin ang katotohanan. Paldong-paldo na naman dito si Bungit, anak ng kagwang. Mga buhaya, nagkapirmahan na. Bicameral conference na ratify na po ngayong araw. At nagkapirmahan na mga kongresista at mga senador. Paldo nga ang mga hinayupak na ito. Ang laki na po ng problema ng Pilipinas. Tungkol po sa 2025 budget, 2024-2023. Hindi pang umatapos-tapos ang mga isyong ito o hito na naman. Budget na naman ang pag-uusapan natin ngayon na pirmado na po sa BICAM. Ito po ay General Appropriation Bill na po ito. Ganap na ho ito na panukalang batas. Pag napirmahan na po ni Bungit, magiging batas na po ito. No, magiging General Appropriation Act na po. So ngayon, ito ay General Appropriation Bill. Pagkatapos po maratify at nagkapirmahan na po ang Senado at Kongreso. Anak ng kamote, ito, kahit maingay na po si Congressman Leviste patungkol po dito sa maanumalyang budget under Marcos admin, ito na, pinilit na po nilang mapirmahan ang naturang budget na almost 7 trillion pesos. Na ayon kay Kong Leviste, pilit umano siyang pinapatahimik ng nakangiwi ang pangang gobyernong ito. At may panawagan po siya kay Bungit. Bungit, may panawagan si Kong Leviste sa inyo, wag mo daw pitpitin ang itlog ni Vince Dizon. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaunting araw na lang ay sasalubungin na po natin ang bagong taong 2026. Anak ng gagwang. Sabi nga ho nila, mas miserable pa yung taong 2026 kaysa 2025. Mas malala pa ang korupsyon, sabi ni Kong Leviste. Bago po muna tayo mag-umpisa, nais ko po munang magpasalamat sa mga nag-super thanks. Maraming salamat Mama Beat Good Son. Thank you so much sa super thanks. Mabuhay po kayo. At pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Live po ninyo, mapanood kami na live commentary sa naturang channel Berada Aguila. Okay, so pag-usapan muna natin itong si Kong Leviste. Kasi nga, meron po siyang inilabas kanina na content din po natin, yung mga sulat, no? Sulat sa kanya na request sa DPWH, nag-request siya patungkol sa mga files at gusto nang isapubliko at meron pong approval ho na itong DPWH si Vince Dizon sumagot na bigyan nyo ng kopya itong si Leandro Leviste. Nilinaw po niya sa kanyang interview at ayon po sa kanya ay pilit di umano siyang pinapatahimik ng mga buhaya sa gobyerno, yung mga tinatamaan ba ng mga kongresista, lalo na yung mga nasa executive, lalo na si Bungit, Martin Romualdez, Sandro Malamang, sila po yung may mga utak ng panggugulo kay Leandro Leviste. At may panawagan po siya kay Bongbong Marcos. Narito po yung interview niya po kanina, ngayon lang po ito, kanina lang, mainit-init pa. Pakinggan po natin. Una na po munang tanong, dun sa inyong mga inilabas po sa inyong Facebook account, Congressman, meron po kayong tinukoy na Cabral files and DPWH files. Unang tanong, saan nga ho ba talaga nanggaling yun? Una, yung Cabral files, personally handled to you? O paano po ninyo na-access yung allegedly Cabral files o dokumentong galing daw po kay dating Yuse Cabral? Sinabi nga po ni Secretary Vince na nakuha ko nga yung files na ito noong September 4 at ang pagbigay sa akin ay with the approval ni Sec Vince dahil tumawag siya kay Yuse Cabral na pwedeng ibigay ito sa akin in the interest of transparency. Matapos pa ang September 4, meron din kami pang mga communications with Sec Vince. Actually, ang pinost ko sa Facebook just an hour ago before your show, ma'am, is the email that I had with Sec Vince on October 1 confirming the files. And on October 20, actually, may iba pang mga files na pinadala ang DPWH sa akin. Kaya ako po ay muli nagpapasalamat kay Sec Vince na dahil sa kanya
ang una kong ni-request sa DPWH nung May, June, July, and August ay ibinigay sa akin nung nagsimula siya sa September. At ayon po sa aking post sa Facebook, nagbigay nga lang din po ako ng ilang araw para sila ay pwedeng magpaliwanag kung authentic ba talaga at nakita na ba nila ang mga files na ito. Apo. At I wish na mabilis silang sumagot dahil pag tunay naman ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pag-isipan. Correct. Pero parang may isang linggo na rin po mula nung nag-post ako na ilalabas ko ang files na to at hindi pa rin nila masyadong dire-directang sinasagot Opo. kung totoo ang laman nito. Kaya pinost ko na po ang aming email with Secretary Vince Ayun, and opo. his team na pwede din pong makita ng inyong mga viewers sa Facebook. Ayun, opo. Okay. Bakit po dumating na sa punto na yung mga email na? Kasi nga, bilib din ako dito kay Leandro Leviste kasi hindi siya totally galit kay Vince Dizon. Hindi siya namimersonal. Siguro, alam niya na itong si Vince Dizon may kumukumpaso na ibang nilalang, ibang impacto ba, mga buhaya, mga damunyor. Yan. Wala siyang personal na galit, no? Kahit na sinabihan po siya ni Vince Dizon na hindi po galing sa akin yan at pinilit lang po ni Leandro Leviste na makakuha ng files kay Cabral. At ang iba nga ho, yung pagkasabi ni Dizon na si Cabral daw yung tumawag kay Dizon. Ang sabi naman ni Leviste, si Dizon ang tumawag kay Cabral na bigyan siya ng pahintulot na bigyan ng files itong si Leandro. Tingnan mo, magka-contradict na po yung statement ni Leandro at ni Dizon sa ngayon. Kaya para maliwanagan ang taong bayan tungkol sa issue ng authenticity, naglabas na po siya ngayon ng email na ito po yung ebidensya ko. Ito po yung resibo ko na patunay na authentic ang naturang dokumentong ipinopost ko sa social media. So ngayon, wala pang sagot ang Palacio de Polvoron dito, pati si Dizon. Po. So, Congressman Leviste, para lang po klaro, yung pong so-called Cabral files, hindi po personally handled to you ni Undersecretary Cabral, kundi nakuha po ninyo sa computer ni Yuse Cabral nung buhay pa siya. Actually, dalawa po. Meron pong printed copy na personally handed to me. Okay. Ni Yuse Cabral. Opo. Opo. At itong lahat po ay naganap noong September 4. So, I came to the DPWH office through a meeting with Director Alex Bote and in the office of Yusek Cabral. And then I was talking with Yusek Cabral and then tumawag siya kay Sec Vince at tumawag din si Sec Vince sa kanya. At si Sec Vince naman ay sincerong gustong maging transparent ang DPWH. So, Kaya alam kong gusto niyang ilabas. Sinabi niya din ito sa akin. Inutos niya. Inutos At sinabi din, hindi lang po, sinabi din niya sa akin na ilalabas niya ito sa publiko. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit hindi ko ito ilalabas noon pa? Dahil sinabi ni Sec Vince sa akin na ilalabas ko. At ngayon nakikita ninyo sa Facebook, October 1, nag-email ako sa kanya kung maaari po ba itong ilabas. Pwedeng ang October 1 email ko kay Sec Vince kung maaari po itong ilabas. Pangalawa po, nabanggit ko na din sa ilang mga reports noon, ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Leviste, ano po yung... Kaya lang, ito medyo malinaw-linaw na ako ng unti ito Kasi nga ang sabi ni Dizon, tumawag si Cabral para humingi ng files di umano itong si Leandro Leviste. Ang sabi naman ni Leviste, si Dizon yung tumawag kay Cabral. So pareho pala nagtawagan. Baka siguro ang unang tumawag dito
si Cabral, no? Nung pumunta si Leandro Leviste dito kay Cabral office, yung files na hawak nga ho siguro, hawak niya ngayon, hard copy daw, so printed, tsaka merong flash drive. So humingi ng dokumento itong si Leandro kay Cabral, kaya tumawag si Cabral kay Dizon. Tapos nag-usap siguro, hindi natin alam yung conversation, tapos later on, si Dizon naman yung tumawag kay Cabral na bigyan mo ng kopya, pahintulot nga. So walang hindi nagpumilit itong si Leandro Leviste na kunin yung files. Ibinigay. Pero bakit may pagdamot yung files? Di ba ho? Yan ay public funds, public mga projects, no, pundo ng bayan. Ano yan? Subject for public scrutiny na dapat nga po yan naging transparent at nailathala po sa lahat ng pahayagan. Anong problema ho ninyo kung wala kayong ginagawang katarantaduhan, no? Tuloy po, kung Leviste. Po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files. Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito, kaya kailangan ako ang maglabas. Ako po ay may kopya. Ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya. May mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga-DPWH na nagle-leak na ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga nasa files ko. At si aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa laman ng mga files na ito. Kaya sa tingin ko po, may parehong kopya din po siya sa akin. So yung files na yan, hindi ho talaga pinilit, no? Tsaka tungkulin naman po ng DPWH na ibigay yung kopya na yan kahit sinong personalidad. Hindi lang si Leandro Leviste ang may hawak. Marami ha. Sabi ni Leandro, si Lacson may hawak din. Yung sinabi ni Leandro na meron na di umanong baka may mga DPWH official na naglilik ng naturang dokumento ng mga files. So ibig sabihin si Dizon na traidor na rin ng mga nasa loob ng DPWH. Ako sa iyo, Vince Dizon, unahan mo na yung mga gustong magpabagsak sa'yo sa DPWH. Magsabi ka ng totoo. At isa-publiko mo na kasi magbumirang yan at ikaw pang mapasama, ikaw pa yung babagsak. Oto-oto lang naman to si Vince Dizon ni Bungit at saka ni Sandro. Ito yung mahirap na sitwasyon niya. Talagang ipit na ipit yung yagballs niya dito. Tuloy po, Kong Leviste. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DZBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo. At paumanhin po na direkta po akong sasagot. Pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganung files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano ba ang tinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman? At ang sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince. At naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na huwag malaman ng publiko ang laki
ng mga allocable, mga miyembro ng gobyerno. Ayun na po. So, Congressman Teka Levisте, lang, paano mo sasabihin, Claire Castro, na illegally acquired? Hindi naman po yan private documents. Yan ay public documents. Dapat yun inalathala ho ninyo. Walang ganon. Hindi mo pwedeng makusahan yung isang kongresista na illegal mo kinuha yung mga files eh. Dahil yung public documents ay subject for public scrutiny. Lalo na po ang pinag-uusapan ngayon ay budget. Putang ina, ibigay ho ninyo yan. At saka, yung mga email, patunay po na alam ni Vince Dizon yung mga files na yan. Tama dito si Leandro Levisте. Para bang pilit nila dinideny, pilit nila dinidiscredit, sinisira, winawasak yung mga dokumentong naalithala na po ni Leandro Leviste. Kasalanan nyo yan, Vince Dizon eh. Kasi naunahan kayo ni Leviste, binigyan na po kayo ng pagkakataon na ilathala nung una pa pala, I think September or October, sinabi na si Vince Dizon daw ang mag-public ng naturang mga Cabral files. So, ano nangyari ngayon? Kalitsi-litsi kayo, tuloy. nakikita ko dito sa bagong post ninyo, yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento, and then nag-reply po sa inyo Binigay. Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo, kasama po may attachment na listahan po. Ito yung meron na pong, ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na inirelease, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH. Opo. And the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun, opo. And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. And then yung po nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP restored, NEP total, NEP po ay National Expenditure Program, ibig sabihin proposed budget pa lang po ito. Teka, yung nag-reply yung DPWH sa sulat niya, yung attachment doon, yun yung National Expenditure Program. No, NEP, yung mga nilathala niya. So yung dokumento, yung National Expenditure Program hanggang sa nagiging GAA. 'Di ba by column, 3 column 'yon, National Expenditure Program. Tapos restore NEP, tapos NEP, ito yung GAB, tapos last yung GAA. So yung laman na 'yon, galing mismo sa DPWH, pero bakit sasabihin po ng hinayupak na Claire Castro na illegal na acquired? In-email in-attach ninyo, ibig sabihin, kung saan nyo pong ibinigay yung naturang dokumento kay Leandro Leviste. Tuloy po kung Tapos, meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay lumalabas din sa GAA. Kaya hindi po yan request, yun po ay na-approve in most parts sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na ni-restore, kaya ang tawag dyan ay NEP restored. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI at Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawin muli, ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman, at both times, sabi nila, they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa, nung November, sinasabi ko, dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman, at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness. Kasi sinasabi ng iba, bakit ngayon lang? Nung November po pa po, sinasabi ito in public, nung September pa po in private. Opo. Pero in terms, ma'am, of ano yung irregular dito, sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang Teka lang, para guided tayo. Yung inilabas kasi ginulo ng DCWB na sabi general appropriation pa daw to, hindi pa daw ito approve. Approve na po yung nilabas niya.
Kaya nga NIP restored, tapos NIP, tapos GAA. So nakikita mo yung pagbabago. What for example kay Leandro Leviste, kay Sandro Marcos. Kay Sandro Marcos 5 billion lang yung yung request niya sa National Expenditure Program, tapos biglang tumaas, tapos nagiging 12. Yung 5 pagdating sa GAA nagiging 12 billion na yung kay Sandro. So nagiging 7 billion yung nadagdag doon sa GAA. So approve na nga ho yun. Tuloy yun. Masama kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Ejercito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture. Nandun na po sa agency kung i-implement yon o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Apo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 billion, 5 billion, 10 billion, yung ibang nga dito 20 billion ang pondo sa isang taon. Martin Romualdez At yun. nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal. Opo. Then, bakit all this time, pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator, at opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati yung mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Para linawin natin, kasi sinabi kasi ni Cabral, kasi itong DCWB, sabi niya, hindi porket na may proyekto, may proponents ay meron ng parang kickbacks, no? Hindi, kasi sinabi ni Cabral na lahat daw ng proponents merong kickbacks, is OP 25 to 30%. So wag na nating guluhin. Basta may proyekto ka, anak ka ng kamote ka, kahit sino ang senador, automatic. Pag ikaw ang proponents, meron kang kickbacks 25 to 30%. So may corruption talaga dyan. Kaya dapat tigilan na po ng mga senador at mga kongresista na hindi naman po kayo kasi yung putang ng trabaho po ninyo, hindi DPWH. Ang trabaho po ninyo, mag-propose po kayo ng batas. Pag-usapan yung budget. So wag na po kayo mag-propose ng proyekto, hayaan nyo na po yung mga departamento. Kasi bakit kayo magpo-propose? Pag ikaw nag-propose, ikaw yung proponents, matik may kickbacks ka dyan. Tuloy lang po natin ng konti. Tsaka sir, di ba? Maigi nga may lumalabas sa listahan kasi madodouble check ng mga constituents ninyo. Correct. Kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project, kung ibabangga ho doon sa request nila, ito yung nakalista ninyo, tapos kung na-release nga yung pondo o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan nitong na-request nila. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapose ng bawat mambabatas. Congressman Aleviste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo, si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po. Sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento, pero nagpapakita ho kayo ng pruweba. Kung i-address ho itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito. Ano ho yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate po. Okay. Kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya
ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ng DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Yan po ang aking panawagan. At Ang inang panawagan na yan, hindi yan makikinig si Bungit. Kinokontrol nga nila si, si Vince Dizon, kaya nilagay nga dyan, kasi siya mag-muscle control. Ayan. Kaya nga dinala sa Paris Paris, France, doon nga muna, putang ina, hanginga ni Leandro Mag-meeting muna tayo, gawin muna tayo ng script. Malabong-malabo Tingnan mo, ang bait pa rin ni Leandro Sinabi pa ni Leandro na, di naman sinabi ni Vince Dizon na na piki yung dokumento. Ang sinabi talaga ni Vince Dizon ganito, no? Pinilit daw ni Leandro Levisti na makuha yung files, no? At nasagot na yan ni Leandro, hindi pinilit, naglabas po ng email. At yung sinabi hindi authentic, wala pang final si Dizon. Ang sinabi lang ni Dizon, hindi ko pa na-authentic yan. Hindi ko pa authenticated yan. Yun yung nila, labas. Pero at the end of the day, ang gusto pa nilang palabasin, sinungaling si Leandro Levisti, na ngayon ang humaharap ay si Claire Castro. Tuloy po kung... Nais ko pong i-credit si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil siya nga talaga po ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa ngayon. At ang kanyang slogan nga po ay, ang tama, ipaglaban, ang mali, labanan. At mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Ito lang po yung exact quote, Congressman De Viste, ni Secretary Dizon. Ito po ay text niya sa GMA News Online. Sabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil wala akong hindi ko nakikita kung anong sinasabi niya dokumento, so paano ko ma-authenticate? Kaya ko ma'am, pinost muli sa Facebook. Opo. Hindi ko po alam bakit niya pa sinasabi. Wala pa siyang nakita. Kasi buong Pilipinas nga po, maaari na nilang makita sa aking Facebook. Correct. At pinost ko po ulit after 5 days para reminder na pwede niyang tingnan na lang ang aking Facebook. Pati yung email ko sa kanya, nakasali ang mga attachments na ito. I think that the statements by the aforementioned are making a fool of themselves, and ang panawagan ko po sana ay wag natin pigilan si Sec Vince na sabihin ang katotohanan kasi nakakaawa naman po na kailangan pang pagtakpan. Pati email nga namin ay pruweba na itong pong mga dokumento ay tunay at alam niya na nasa akin noong September pa. Congressman, sino po yung sino sa tingin niyong pumipigil kay Secretary Dizon na ilabas yung listahan? Ganito po kasi ma'am, ayokong i-single out isang tao kasi may i-imagine nyo, lahat ng mga tao na nakapangalan sa mga listahan ito, mas gusto nila hindi lumabas kaysa ilabas. Kasi kung gusto nilang ilabas, kung gusto nilang pwedeng ilabas na lang magkano yung allocable nila, di ba? Pero siguro, hindi lang 10, baka 12 ng mga tao nakikiusap kay Sec Vince na wag ilabas ang mga listahan ito. Kaya I would like to reframe the discussion. It's not about my files, it's about may file pa lang DPWH. Bakit nila hindi sagutin yung panawagan ng publiko, isa publiko, ngayong Kapaskuhan, ang buong datos ng mga projects ng DPWH. Opo. Putik, no, ang talino ni Leandro Levisti sa akin. Promise. Si Pino, kinuha niya yung loob dito ni Lacson Sabi niya, idol ko si Lacson. Anak ng kamote. Sa kanya ako umuhugot ng inspirasyon. Ayan, no. Siyempre, kailangan kasi ng kakampi ni Leandro. Hindi pwedeng wala siyang kakampi sa labang ito. Kasi mabigat po yung kanyang pinanggagawa at delikado ang kanyang buhay. Yan ang maliwanag dyan. Kaya utak ang ginagamit ni Leandro Levisti dito. Kailangan marami kang kakampi dito. Yung mga nagsasabing for good governance advocates, kampihan nyo si Leandro Levisti. Nasa na si Magalong. Kasi ito ay mabigat ito na mga expose. Mga isiniwalat niya at ang tinatamaan talaga dito mga kongresista at mga senador at siyempre yung Palacio de Polvoron na yung mga executive at saka Yusik daw at saka secretary, yung 5 daw Kasama kaya si Claire Castro dito
sa allocables na ito? Alam nyo yung allocables, pork barrel yan, na ito na ngayon ang pinag-uusapan ngayon ni Leandro Levisti na dapat malaman ng bawat Pilipino. Napasalamat tayo na mayroong ganitong kongresista, bata, matapang, at hindi natitinag, kahit may banta na po yung kanyang sarili. Sipin mo yan, ha? Pinapatahimik daw si Kong Levisti, ayon po mismo sa post ng naturang kongresista. Pero Kong Levisti, mag-ingat ka rin kay Panpilo Lacson, tuta yan ni Tambaloslos. Tuta yan ni Ngiwiim. O ito, ang sabi ni Kong Levisti dyan, eka lang, medyo, ayan. Sa halip, nasubukan ninyo akong patahimikin, kayo na mismo ang maglabas ng listahan ni Yumaong Yusek Cabral. Mayroon bang mga pangalan doon na nais ninyong itago? Iyong 8 billion pesos, kung kanino man iyon, sasabihin ko sa publiko, kung may binura kayong pangalan sa listahan, kung ayaw nyong isa publiko, ipaliwanag nyo bakit. Utang ina, no? Mabigat, no? At nakakatakot yung mga isiniwalat ni Kong Levisti. Lahat dito, tinatamaan dito, Sandro Marcos, lahat. Martin Romualdez, lahat ng kalyado ni Bongbong, mga sekretary, Bersamin, putang ina, Amina. Sana si anong pangalan yun? Yung Department of Budget and Management Secretary, Amina. Pangandaman ba yun? Okay, Ninam, lumabas na po kayo. Magsabi kayo ng katotohanan. Dahil ngayon, eto na. Nagpermahan na ang mga buhaya. Pero ako, Kong Levisti, huwag ka talagang magkumpiyansa. Kung ito ay sa sarili mo, pilit ka pinapatahimik nila, ay putang ina, kailangan magiging wise ka dito at saka kailangan piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo, makipagkita sa'yo, makipagkausap sa'yo. Kasi malamang marami na pong tumatawag kay Kong Levisti. Tandaan po ninyo, bata pa ho ito, mga 20 plus pa yata ito, si Kong Levisti. Baka takot-takutin, malamang marami ng detret po itong naturang kongresista. Na ngayon po, pinag-uusapan na naman ang anak ng kagwang talaga naman, pinag-uusapan na naman yung budget. Aprobado na po ang sabay kam, pinirmahan na po ng mga kongresista at mga senatong. Ang bicameral conference report, ito po'y ganap na General Appropriation Bill. Ngayong araw po ay nagkapirmahan na ang mga animal. Perma na lang ni Bungit yan, ganap ng batas ang naturang taon ng budget. Narito po, panoorin natin muna. Tuwa ang mga buhaya dito. Madam Chairperson, just a brief manifestation for the members of the Senate panel. Today, we are here to sign the Conference Committee report on the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. The report contains a summary of the reconciled appropriations based on the deliberations of the Conference Committee, as well as a matrix of the general and special provisions indicating the differences between the House and the Senate version and the corresponding reconciled provisions. Guided by our commitment to transparency and previous agreements in plenary, I would like to respectfully clarify that the annex to the report as an integral part thereof is the reconciled bill in the form and style of an enrolled bill. Consistent with the past practice in the Conference Committee reports on general appropriation bills, the conferees affix their signature only on the general summary and the amendments to the general and special provisions forming part of the Conference Committee report. Copies of the reconciled bill were previously distributed to all conferees for their reference. With this understanding, we now proceed to affix our signatures to the Conference Committee report. Yan na, nagkapirmahan ng mga buhaya Swansing. Tiba-tibang insertion na to. Magkano ba insertion ni Swansing? 1.7 billion, tiba-tiba. Sa kanyang kapatid, 1.5 billion. So, 3.2 billion pesos ang insertion ni Swansing. Sana all. Nagkabungal-bungal na.
Ito naman kaya Win Gatchalian, win na win naman yung kapatid niya dito sa DSWD dahil yung AX, AKAP, lumobo ang budget. Sana all ang mga buhaya. Talaga namang paldong-paldo na naman dito si Bungit. Anak ng kamote, Bungit. Mahiya naman kayo. Anak ng kamote kayo. Ayan na, pinirmahan na po ni Swansing. Pinirmahan na rin ni Rex Gatchalian. Mga kongresistang mukha pa lang buhayang-buhaya na. Ayan. Yan po sila ay mga miyembro ng BICAM. Kung merong mga insertion dyan, marami naman talagang insertion, sila po ang may gawa niyan. Sila po dapat ang makulong. Ang laki po ng naturang budget. Magkano po ba yung budget na nila? Pinirmahan na ngayon ng BICAM. 6.793 trillion pesos. Nahiya pa ang mga animal, hindi pa ginawang 7 trillion. So malamang mga kulang-kulang 2 trillion ang uutangin ng gobyernong ito sa napakalaking budget. Ito na po yung pinakamalaking budget sa kasaysayan ng ating bansa. Simula po kayong ipinanganak, simula pa kayo na pitos pa lang, alam na po ninyo ang mga apelyido kung sino mga magnanakaw. Mula tangina si wow dagat, ito ang dagat. Yung nakipag-selfie sa kalabaw. Si anak ng kamote na sino yan? Kiko Matsing. Pumerba din yan. Nandyan din po siya sa bicameral conference. Ano po yan Ilang pages po ito? 4,037 pages po. Ang naturang budget na ginawa pinirmahan ng mga buhaya ngayon na dapat wag matulog si Bangag. Para lalong mabangag. Animal. Yan na, General Appropriation Bill na po yan. Ang next nito, pirma na lang ni Bangag, magiging General Appropriation Act na. Paldong-paldo na naman ang mga buhaya nito. Ayan po yung General Appropriation Act. Ito po yung libro, no? Pag pinirmahan po nila yan, matik na po yan. Ganap na po ng batas. Pinirmahan ni Bungit, ganap na po na batas. Ginigisa na po tayo sa sarili nating mantika. Bakit po tayo parang nag-alala, hindi lang parang, nag-alala talaga. Dahil nga yung trust issue under Marcos admin, questionable ho talaga yan. Wala ka nang tiwala sa kanila Mantakin mo, 2023. Pagkaupo pa lang, 2022, 2023, 2024, 2025. Pangungurakot lang yung mga nasa isip ng mga animal Tapos, sa tingin po ninyo, magkakaroon ka ng kumpiyansa na ganitong kalaking pundo na sa kasaysayan ng ating bansa ay magamit sa tama. Puta, malaking katanungan po yan. No? Saan mapupunta ito? Puro na naman multo ang resulta, puro mga ghost, poste, substandards. Paldong-paldo na naman si Bangag nito, anak ng kagwang iwim. Dapat mag-resign ka ng iwim. Naasabi ni ni Swansing, ginawa po namin ang lahat para siguraduhin na ang budget para sa taong 2026 ay tunay na mapapagkatiwalaan. Bulbulol ako. Mapapagkatiwalaan? Anak ng kamote. Walang maniniwala sa inyo. Yung mga mukha ninyo, mga mukhang mga kurakot talaga, ay buhayang-buhaya Kung naresolba ninyo yung 2025, pinakulong ninyo si Baki, pinakulong ninyo si Sandro, pinakulong ninyo si Tambalos, Losaldico, mukhang maniwala pa ho kami. Na pwede kaming magtiwala sa inyo, inayos po ninyo yung budget, pero hindi Puro sarswila, pagtatakip, sa sino yung mastermind, kung sino-sino yung sinisisi. Ngayon, masaya na naman kayo. Paldong-paldo na naman ang mga buhayang ito na sabi nga ho ni Idol Robin Padilla, anak ng kagwang, ipasarado na lang kaya natin yung Senado at Kongreso. Mas mabuti pa nga
Sabi ni Idol Robin Padilla, mga kababayan, kung ganito ang Kamara at Senado nyo, turuan at pabidahan, iserado na po natin ito para sa katahimikan ng lahat bago pa kami pagsabungin at tuluyan ng maliligaw ang issue ng flood control. Mas mabuti pa, Idol Robin Padilla, sarado na lang yung Kongreso at Senado. Ang gulo-gulo ng mga buhaya eh. Pero ang pinaka-bottom line dito kasi, corruption. Sino ba yung tatay ng corruption? Ito, Marcos talaga. Dapat si Marcos talaga ang mag-step down. Yung sarili niya, putang ina, walang kwenta. Mantakin mo, pati mga sekretary, merong allocables, may pork barrel, anak ng kagwang eh. Nasa pamumuno talaga yan eh. Wala na, Marcos tatakawatan. Mula noon hanggang ngayon. Kaya sabi ko nga, putang ina, dapat nga, wala na lang, kahit kongreso na lang, no? Wala nang kongreso. Kahit senador na lang, kasi 12 lang naman yung senador, madali parusahan at madali papadagutin ang mga to. Pero itong 300 plus na mga kongresista, ang dami-dami. Daming mga buhaya, sayang yung pira, mantakin mo. Magkano yung pabuya sa kanila? Sabi ni Leandro Levisti, 150 million incentives. Galing kay Swansing daw yan. Oh. 150 million bawat kongresista. Ilang kongresista yan? 300 na kongresista. Putang ina. Paldong-paldo ang mga animal. So, nandyan na sa General Appropriation Bill na pinirmahan na ng BICAM ngayon yung 150 million bawat kongresista. Sabi, 4,000 pages yan. Babasahin mo bangag. Magmalaki ka na naman. Sabihin mo, binagbabasa ka. Pinagpuyatan mo. Wala kang blanco nakita. Kaya ang resulta, puro mga ghost projects. Good luck na lang sa inyo, Leandro Levisti. At good luck sa maraming Pilipino. May makulong kayang mga buhaya sa susunod na taon. Bot-bot mong IWM. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
vlog mo may pag-asa.